Shoutout sa mga bagong naliligaw dito sa ating YouTube channel. Mga tropa ko, kung meron kayong mga katanungan again and again, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Kung hindi kayo masyado makapag-antay, i-search nyo lang dito sa mga previous kong upload. Meron tayong search button dito sa ating YouTube channel. I-type nyo lang dito yung possible na kailangan yung tanungin, and possible din na gawan ko na yung mga iba na content. Kasi mga tropa, every time na meron kayong katanungan, ginagawan ko yan ng content para hindi lang iisa yung makakuha ng sagot sa mga tanong ninyo. Anyway, kung gusto nyong mag-avail ng mga legit printing products, meron tayo ditong mga collection, at inuulit ko ulit, hindi ko to store. Ito ay mga affiliated link lang kung saan dyan din ako sa mga store na yan bumibili. Kagaya na lang ng mga ginagamit ko na ink, mga bond paper, lalong lalo na sa mga platter cutter at sticker paper na gamit ko, at talagang mga trusted ko na mga laminating machine. Ito lang talaga yan, i-click nyo lang yung store para makapag-avail kayo at hindi kayo mauto ng kung sino-sinong Poncio Pilato. At yung mga nakalagay dito ng mga store, Shopee link. Maglalagay na lang din ako ng Lazada link kung gusto nyong bumili sa Lazada. Anyway, ayan lang talaga yung mga talagang trusted ko. And simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. 5 days ago, may nag-comment sa atin dito. Sabi niya, boss, paano daw yung original ink daw yung dati niyang gamit, Epson 003. Kumbaga, yung pinaka-printer niya, ang ginamit niya na ink, yung kasama dun sa pinaka-printer mismo. And nirefillan daw niya ng tigwa 100 na ink from Shopee, na yung pinagbilihan niya ay Life Mall. Yun yung pangalan ng pinaka-store sa Shopee kung saan siya bumibili ng tigwa 100 lang na ink. Yung nabibili daw niya, ilang months na daw niyang nagagamit. Mahal daw kasi ng original. Na-convert na po ba yun? So mga tropa, no, eto yung sasabihin ko sa katanungan niya kung na-convert na yung pinaka-ink niya. Mga tropa ko, kung same dye ink pa rin yung ina-avail mo, kesa mumurahin or kesa original yan, as in dye ink pa rin yan. Ano nga ba yung conversion na tinatawag, mga tropa? Kung ikaw ay gumagamit ng dye ink, keso anong brand, tapos tinanggal mo yung pinaka-existing mo na dye ink, hinigupan mo gamit yung syringe or kung anumang method yung ginawa mo para mawala yung kabuuan na ink nung pinaka-ginagamit mo, tapos papalitan mo siya ng pinaka-pigment ink. So, ganon ang mangyayari kung magko-convert ka. Pero kung as in same dye ink pa rin yung inilalagay mo, dye ink pa rin yan. And again mga tropa, kung bago pa lang ang inyong mga printer tapos gagamitan ninyo ng as in pigment ink na, wala naman talagang conversion ang nangyayari doon. Kumbaga inilalagay mo lang yung pinaka pigment ink. Kasi mga tropa, magaganda na yung mga printer ngayon. Ang alam ko na lang talaga na yung parang pinaka term na conversion kung gagamit ka ng eco solvent. Kasi sa pagko-convert from printer natin na Epson into eco solvent ink, meron talagang conversion na magaganap dyan kasi papalitan yung pinaka-hose na ginagamit mo. And sa mga gumagawa din ng DTF, yung mga printer na kino-convert na Epson into DTF printing, ayan, pinapalitan yung mga hose nyan. Hindi lang basta-basta inaalis yung ink, hindi lang basta-basta sinasalin. Sana nagagets nyo yung pinaka-point ko. And again, kung ang katanungan mo kung nag-convert na yon, ang masasagot ko is still dye ink pa rin yan. Kung ang ginamit mo na ink dye ink pa rin, di ba? Kung gusto mo yang i-convert into pigment ink, aalisan mo talaga ng totally na zero, as in 0 yung pinaka-ink niya, higop na higop, kung magpapalit ka ng pigment ink. And ang mangyayari lang dyan sa pinaka-printer mo, mga tropa, halimbawa, eto yung pinaka-lalagyanan mo ng tangke. Ayan, no, di ba 4 na kulay yan. Sabihin na natin na black, yellow, cyan, magenta, 'di ba? So halimbawa, nandito na yung pinaka kulay black mo, tapos ni-refillan mo siya ng sabihin na natin yung mga alternative or sabihin natin mga peking ink. Ang mangyayari dyan, yung ink na ni-refill mo, nandito pa lang yan yung bago. So palitan natin yung pinakakulay. So sabihin natin, eto yung pinakabago na ink. So ang mangyayari, bago mo ma-experience yung bago mo na ink, halimbawa, eto yung mga bago mo na ink, ayan, yung kulay blue. Tapos kulay red, yung pinakaluma. Hindi naman agad-agad magmimix yan, mga tropa, kasi dun sa pinakatubo, ayan, halimbawa, eto yung pinakatubo
pinaka-tubo, yung papunta dun sa pinaka-printer head mo, ayan no, meron pa yung existing na mga luma, ayan yung kulay pula. Kumbaga, ayan pa yung original. So, ang mangyayari niyan, as times goes by, pagka naubos na yung pinaka-ink mo dyan sa pinaka-taas mo, yung iba dito, maaaring nag-mix na talaga totally. Kumbaga, papangit na ng papangit yung magiging output mo, or kumbaga, mai-experience mo na kung talagang tuloy-tuloy ka na gumagamit na itong mga alternative ink na which is etong kulay blue, may mga mangilan-ngilan na magmi-mix dito sa parting gitna kasi tumama nagkaroon ng contact yung pinaka bago mong ink at yung pinaka original, kumbaga magpo-form yan ng another mixture hanggang sa makuha na ng pinaka buong buo yung pinaka mixture nung peki mong ink or yung mga alternative mo na ink. And mapapansin mo dyan as times goes by nga, minsan lalabo or ayun na, minsan hindi na kasing kulay ng pinaka dati mong ink yung magiging output mo. 'Di ba? Nagigets mo no? Kung dati black na black yung pinaka output mo, syempre kung totally na tuloy-tuloy ka na gumagamit ng alternative na ink, magiging ang dadaloy na dyan sa pinaka tubo yung mga alternative ink na binibili mo na mga mumurahin. And I found out mga tropa no, eto nga yung sinasabi niya na shop kung saan siya bumibili ng ink. Hindi ko sure kung eto talaga ha, pero sinearch ko, eto. Kasi around 100 peso nga. Kung nakikita ninyo, no, ayan no, halos tigo 100 lang naman talaga. And yung pinaka-original, 350 or 300 plus pataas. ba diba? And ako, dito lang ako bumibili din mostly sa mga store na yan, or pwede nyong i-click yung pinaka-link na nandun sa pinaka-YouTube channel natin. Diyan lang ako halos madalas bumibili talaga. And ayan, kung choice mo talaga or kung gusto mo talagang makatipid na etong mga mumurahin, nasa sayo na yan kung tinake mo talaga yung risk, 'di ba? Kasi may mga risk factor din yan, maaaring mabilis masira yung pinaka printer head mo, 'di ba? And I found out din sa mga comment dito, ayan no, tumatapon yung pinaka ink. Eto ha, kung original ink yung ginagamit mo na ink, 'di ba? Yung mga ina-avail ninyo, isa yan sa mga factor kung papaano nyo rin i-check yan. Meron ako ditong binili na ink, syempre original ink, hindi ako kasi nakabili ng mga galing sa Convert and medyo nagmamadali ako kasi meron akong mga maraming piniprint na mga thesis. So bumili na lang muna ako ng mga solo, 'di ba? Eto kukunin ko lang. So eto yung nabili ko na ink mga tropa. Kahit anong gawin nyo dyan, hindi yan tutulo mga tropa ko. Ayan o, kahit itaktak niya ng todo, ayan, kahit itaktak mo pa talaga, ayan o, 'di ba? Kasi meron niyang pinaka-lock dito mga tropa, as in yung pinaka-contact point niya dyan, hindi yan magbubukas, 'di ba? Ayan o, meron pa yung laman. So sana nagets ninyo yung mga pinaka-point ko no, and wag kayong magpapalin lang sa mga makikita nyo sa screen na porket sinasabi nila na original ink yung mga binibenta nila, meron bang magbibenta ng original na ganyang ink na 350 tapos makikita nyo sa iba 100? Ano yun? Palugi yung pinaka gumagawa ng pinaka-ink na yun, 'di ba? Dudamat mga tropa no, kaya mag-isip-isip kayo sa mga ina-avail ninyo dyan kung saan-saan. So sa tingin ko dito na natin tapusin yung pinaka-vlogs natin, at kahit papano nagkaroon kayo ng idea sa mga pagko-convert. Kung gusto nyo pang panoorin for more details, panoorin nyo na lang tong vlogs ko, how to convert Epson printer from dye ink to pigment or into sublimation printer. Ayan, ilalagay ko na lang to sa description. At again, lagi kong sinasabi, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.